Magandang araw po muli mga kapatid. Welcome back. At ito po, nagbabalik po ang inyong kaibigan, si Felix More TV. Mayroon po ako uli panibagong i-share sa inyo isa namang konversasyon. Ito po sa pagitan ni Brother Eli at siyempre dito po sa panig ng Pentecostal Missionary Church of Christ in the Fourth Watch. Alam ko yan ang buong pangalan dyan eh. Yun po yung pinangunguna ni Mr. Arsenio Periol na para bang si Pastor Apollo Kibuloy na siya daw ay anak ng Diyos. So ang aking masasabi, self-proclaim na siya po ay apostol. Na yun na nga po si Arsenio Periol. Para po hindi tayo magtagal mga kaibigan, atin na pong pakinggan ang Brad Eli at ang Apostol Periol sa kanilang pinag-uusapan tungkol doon sa salitang sugo. 4929 para rin sa mga alagad ni Ginoong Medina ng All for Jesus, para maiwasan yung mga balitang chismis, mag-usap tayo on the air at welcome po kayo. Miski mismo si Mr. Medina, you can grab your phone right now and dial 987-522 or 994-929. Pag-usapan natin yung temang inihahain nyo sa diskusyon on the air. Sapagkat kami po prangka sa aming kapwa-tao, ayoko naman na magtago ako sa hindi tamang pagtaguan. Ang gusto ko po ay maging prangka kayo. Yung Ronald na saksi ni Jehovah na Luminos. Ronald Luminos. Luminos na nagsasabi diyan sa Pasig na naglulupasay daw ako sa diskusyon kay Ayers, mas mabuti tumawag ka ngayon sa ere mo, sabihin yon. At pagkatapos ilatag mo yung temang inihahamon mo at mag-usap tayo sa ere pati sa venue kung saan tayo magkikita. At yan aking pag-welcome sa inyo, mga kaibigan saksi ni Jehovah. At ganun din para doon sa mga alagad ni Ginoong Medina. Ano ba yung Edilberto ba yung kapatid na maning? Edilberto Medina, yung puno ng All for Jesus. Ang sabi nila ang paniniwala pala nila, kapatid na maning, galit ang Diyos sa mga nagkakasala. Yun ang paniniwala nila, galit ang Diyos sa nagkakasala. Siguro magandang pag-usapan yun, kapatid naman na ang Diyos pala ng Biblia, galit sa nagkakasala. Yun ang paniwala nila. Ako hindi ako naniniwala lang ganun Ako naniniwala na galit ang Diyos sa kasalanan, sa kalikuan. Pero yung taong nakagagawa ng kalikuan, di siya galit doon. Iba yung kalikuan kaysa doon sa nakagagawa ng kalikuan. Si San Pablo nakakagawa ng kalikuan ibig sabihin, galit ang Diyos kay San Pablo. Yan maling paniniwala ni Mr. Medina ng All for Jesus. Hinihintay ko sagot ninyo sapagkat meron tayong timahan na hindi natuloy dahil tumawag sila sa bahay maning through long distance collect na 2 beses na iniatras yung pakikipag-usap ko dun sa kanilang pastor na pinal na kami. Akala ko pinal na, ibinalita ko na sa mga kapatid, may diskusyon ako tayo sa ano bang araw noon. Tapos kinabukasan ng umaga, tumawag uli sila sa bahay, postpone daw dahil ayaw daw ni Mr. Medina. Kaya mayroon mga usap-usapang naglumilitaw, mabuti pag-usapan on the air para nakikita ng sambayanan, saksi sila na tayo hindi talo sila sa ating pakikipag-usap. Samantala, nakalimutan ko sa ating technician pagbigyan na natin siya at nag-aalumpihit dun sa loob CBC, Capital Broadcasting Center, DCME, 1530 sa pamapagitan ng inyong mga radyo. Ganap na po ikasyam at 35 ng gabi at kayo patuloy na sumusubaybay sa ating palatuntunan ang dating daan. Sumasahin papawid po ito araw-araw dito sa DZME
Sa mga oras na alas 6 ng umaga, alauna ng hapon at alas 7:30 ng gabi. At paglinggo po, tayo alas 9 hanggang pamorningan kung gusto nyo. Tayo po ay alas 9 hanggang alas 12. At pagka nagustuhan po ng ating technician mag-overtime, pwede tayong alas 9 hanggang alauna, ano kapatid naman para makabayad sa atin ng istasyon ba? Wala akong program kagabi, brown out daw dito sa Quezon City. Bayaran mo yun, 3 oras yun. Bayaran yun, hindi ako nakapag-broadcast kagabi dahil brown out. Hindi ko kasalanan yung brown out. Kailangan magbayad ng DCME sa atin. Hindi tayo nakapag-broadcast kagabi. Samantala, paano tayo gagawin natin dito? Napakarami ritong katanungan. Kapatid na Charlie, meron pa po kayong ibang isinadya sa amin? Meron pa po. At tungkol po sa ibang bagay, tsaka na lang po yun. Ang inaano ko lang ngayon ay tungkol kay Enoch muna. Sapagkat nakikita ko, naging problema sa pagsasabing si Enoch ay nasa langit na, ay ang unang-una ay ang katuroang natanggap natin mula sa mga naunang pananampalataya. Pangalawa, yung pagdadagdag sa original na kahulugan ng translation. Kung inyo itong mamarapatin, ay paliliwanag ko sana ang translation ito. Sige po, sige po. At kami naman welcome sa atin yung ganyang mga ideya, lalo na kung hindi tayo lalagpas doon sa sinasabi ng Biblia. Gaya nga ng sinasabi ko, kapatid, bagaman hindi natin, libre nating isipin na namatay si Elias. Ayoko lang letrahan dahil ayokong lumabag dun sa sinasabi ng Biblia. Sige po, at bigyan natin ng pagkakataon yung sadya ni kapatid na Charlie. May dalawa pong paglilipat ang ibig sabihin ng translation. Ayan po'y kaya niya nililiwanag dahil doon sa sitas ng Biblia na si Enoch ay inilipat. Inilipat. Sige po. Kasi sa sitas ng Biblia sa Tagalog, inilipat sa kabilang buhay. Na ang basic meaning naman nun ay inilipat lamang. Gaya po halimbawa ng sumakikabilang buhay. Ang ibig sabihin natin nun, namatay lang. Ngayon, yung iba, dinadagdagan na ibig sabihin, umakyat sa langit o kaya napunta sa impyerno. Ngayon, mamabasa po natin sa Hebreo 11:5 ang ganito. Pakibasa na lang po. Dito po sa 11:5 ng Hebreo, ganito ang nakasulat. Sa pananampalataya, si Enoch ay inilipat upang huwag niyang makita ang kamatayan. At hindi siya nasumpungan sapagkat siya'y inilipat ng Diyos. Sapagkat bago siya inilipat ay pinatutuhanan sa kanyang sinaging kalugod-lugod sa Diyos. Sa iba pong Biblia na translation ay inilipat sa kabilang buhay ang sinasabi. Ang salita pong translation sa Ingles ay katumbas ng metataithemai sa Griego. Kung susuriin natin isa-isa ang tunay na pangyayari nitong talatang ito, mapapansin natin si Enoch ay may pananampalataya at inilipat. Ang translation, pag-alis o paglilipat na ito ay sa kondisyon ng pananampalataya. Ngayon, anong paglilipat ang binabanggit sa Biblia salig sa kondisyon ng pananampalataya? Ano pa po kundi yung mababasa natin sa Kolosas 1:13, pakibasa na lang. Dito naman sa 1:13 ng Colossus po, ganito naman ang mababasa natin sa talatang ito. Na siyang nagligtas sa atin sa kapangyarihan ng kadiliman at naglipat sa atin sa kaharian ng anak ng kanyang pag-ibig. Ito ay isang figurative translation o pagsasalarawang pag-aalis o paglilipat mula sa espiritual na kadiliman ng daigdig na ito tungo sa liwanag ng angkan o kaharian ng Diyos.
Sa Colosas 1:10, pinapakita ni Apostol Pablo na upang makapanahan sa kaharian ng Diyos, dapat tayong lumakad na karapat-dapat sa Panginoon sa lahat ng kaluguran. Ito ang eksaktong ginawa ni Enoch. Lumakad si Enoch kasama ang Diyos at pinalugod ang Diyos. Kung gayon, si Enoch, kagaya ng mga Kristiyano, ay iniligtas mula sa kapangyarihan ng kasalanan at kadiliman kung saan siya ay namuhay sa loob ng 65 taon. Inalis o inilipat si Enoch mula sa pamamaraan ng daigdig at nabuhay ng 300 taon sangayon sa pamamaraan ng Diyos upang mamana niya ang buhay na walang hanggan sa pagbabalik ng Panginoong Hesukristo at hindi dapat maranasan ang ikalawang kamatayan. Sa pamamagitan ng pananampalataya, si Enoch ay inihiwalay, inalis o inilipat mula sa madilim na daigdig katulad ng mga Kristiyano na hindi dapat maging bahagi ng masamang daigdig kahit sila ay namumuhay sa loob ng nasabing daigdig. Si Enoch ay hindi lamang pagsasalarabang kinuha mula sa lipunan ng kanyang kapanahunan, subalit siya ay literal na inilipat, translated upang hindi siya matagpuan. Kinuha siya ng Diyos sa pisikal niyang katawan upang malayo mula sa mga tao, katulad ng ginawa niyang paglayo kay Moises mula sa mga Israelita. At inilibing na maigi ng Diyos bawat isa sa kanila, kaya't wala ni isa sa kanila ang natagpuan mula roon. Ang ibig pong sabihin ng metathymai na hango sa Griego ay primarily ay transfer, inilipat lamang. Dalawa po ang talata sa Biblia na sa Bagong Tipan na ginagamitan ng translate. Nauna na nga po yung Colosas 1:13 at meron pa pong isa. Hindi ko na lang matandaan mo ang sitas. Kaya ang paglilipat po, hindi nangangahulugan na inilipat siya sa langit, kundi inilipat siya sa ibang lugar dito sa lupa. Yun po lamang ang gusto kong mapaliwanag. Doon po sa Henesis, yung salitang inilipat, wala naman talaga nakalagay doon na inilipat sa langit, kundi kinuha ng Diyos. At hindi, parang hindi niya na, ano sabi doon? Doon sa punto na yun Hindi siya matagpuan. hindi siya matagpuan. Ngayon, tungkol doon sa kung saan siya napunta, at kung ano naging wakas ng kanyang pamumuhay kung meron man, yan po'y ating tatalakayin sa ibang pagkakataon. Kakabatid na Charlie. Opo. Alam nyo, merong ganyang mga bagay na dapat nating bigyan ng pagkakataon ang ating mga tagapakinig na pag-isipan naman nila ang ilang mga bagay na kasi maging ang Kristo man hindi naman sa isang pagkakataon ibinibigay niya buong buo lahat yung dapat na malaman ng isang tao sapagkat ang sabi niya dun sa mga apostol, nagsasalita ako sa inyo ng malabong pananalita na anong sitasyon kapatid na rin na hindi nyo nauunawaan ngayon pero pagkatapos ay mauunawaan din ninyo. Sa kapatid, hindi gusto ni Kristo na spoon feeding ang pagtuturo ng katotohanan. Mayroong mga bagay na mamumuhunan ka ng pag-unawa at pag-iisip para makuha mo ang kahulugan ng salita ng Diyos. Gaya rin naman ang sinasabi kay Timoteo, dito sa 2 Timoteo 2:7, ang sabi ni San Pablo ganito, isipin mo ang sinasabi ko, sapagkat bibigyan ka ng Panginoon ng pagkaunawa sa lahat ng mga bagay. Kaya dito, hindi spoon-fed ang pagtuturo na ginawa ni San Pablo kay Timoteo, kundi pinapag-iisip niya rin si Timoteo ng bagay na nararapat na isipin ni Timoteo. Sabi niya, isipin mo ang sinasabi ko at bibigyan ka ng Diyos ng pagkaunawa
sa lahat ng mga bagay. Sa makatwid, hindi ipauunawang lahat ni San Pablo kay Timoteo yung dapat na maunawaan ni Timoteo, kundi binibigyan niya ng guidelines si Timoteo na iisipin para ang pag-unawa na mauunawa ni Timoteo hindi kay Pablo lahat manggaling, kundi manggaling sa Diyos. Ang sabi, bibigyan ka ng Diyos ng pagkaunawa sa lahat ng bagay. Yun po ang ating pananaw diyan, kapatid na Charlie. Ewan ko kung tutol kayo ron. Hindi po ako tutol doon. Healthy, hindi po ako tutol doon. Healthy ang pagkakasulat ng Biblia. Naging palaisipan ang Biblia. Ito po ay nangangulugan na hindi nga dapat mapunta sa mga aso ang karunungan ng Diyos. Kaya nga po siguro isinulat siyang Biblia sa isang paraang matalinghaga at mahiwaga, kapatid na Charlie. Opo, hindi po kagad maintindihan ito ng mga basta-basta na lamang, lalo na po ng mga bulaang propeta ang tinatawag. Lalo na ho yung matatakaw ng pera siguro, kapatid Opo. na may takipang mata na mamiso, no? Dahil kaya kami naniniwala doon sa sinasabi ng ating Panginoong Hesus na nagpapasalamat ang wika ako sa iyo, Ama, na Panginoon ng langit at ng lupa, na iyong inilihim ang mga bagay na ito sa mga pantas at matatalino at ipinahayag mo sa mga sanggol. Kaya po, yun ang amin, kapatid, na siguro, kung hindi kayo tutol doon, makapag-i-encourage tayo sa ating mga kababayan na magbukas ng Biblia, basahin ng Biblia, at huwag maging biktima ng panliligaw ng basta mga mangangaral na lang na nangangaral na walang pag-iingat na makapaghayag ng hindi sinasabi ng kasulatan. Kung magsasaliksik lang po ang mga nag-aaral ng Biblia, ay matatagpuan nila na si Enoch ay may palatandaang pinatay. Malakas po ang circumstantial evidence sa Biblia tungkol dito. Kanya nga po hanggang 365 taon lang siya. 365 siya ng Opo, buhay. 300 lang. Inilipat siya. Opo, at 300 taon lang siya namuhay nakasama ang Diyos. Ngayon, yung 65 taon siya napunta. Ibig sabihin nun, hindi siya namuhay nakasama ng Diyos ng 65 taon. At bigla siyang nawala. Ngayon, ang pagkawala niyang ito, kung ihahambing sa mga edad ng patriarka na bago magkabaha, ay isang palaisipan. Oo, dahil medyo maliit na yon, ano? Opo. Maiksi na yung edad na inabot ni Enoch sa edad ng patriarka. Opo. Kanya masasabi natin isang maagang kamatayan ang dinanas ni Enoch. Sapagkat ang mga tagapagpahayag ng katuwiran ay inaabot ang persecution kung tawagin. At hindi po katangi-tangi si Enoch sa bagay na ito sapagkat inihula niya tungkol sa pagbabalik ng Panginoon, pagparito ng Panginoong Jesucristo. At ang paglitaw ng mga masasama, inihula rin. Opo, ang katotohanan po sa mga tampalasan ay masakit. Nakakasugat po ito ng puso at damdamin at nakakapanakit po ito. Kaya tingnan niyo po kung sino ang nasaktan ni Enoch sa Biblia at mahihinuhan niyo na siyang pumatay sa kanya. Salamat po sa inyo, kapatid na Charlie, kung natugunan namin ang inyong sadya at kayo naman nabigyan ng satisfaction doon sa inyong sadya, ay nagpapasalamat kami sa inyo. At kung mayroon kayong iba pang mga bagay na gustong ihatid sa ating mga tagapakinig, sa inyong pakikinig ng palatuntunan ito, sana po bumalik kayo uli kung loloobin ng Panginoon. Opo, kung inyo pahintulot ay babalik ako sa linggo upang talakayin naman tungkol sa pangangaral ng mga babae sa iglesia, sa harapan ng iglesia. Doon ba tutol kayo ron, kapatid na? Medyo po tutol po ako. Mas maganda yung tutol kayo para magkaroon tayo ng point of discussion sa susunod na linggo. Pinasasalamatan ko po ang palatuntunang dating daan na pinamumunuan ni kapatid na Eli Soriano
sa pagbibigay ng balansing pananaw sa mga nakikinig sa palatuntunan ito. Malalaman po natin na hindi lamang ang kanyang panig ang kanyang ibinibigay. Ibig sabihin, hindi niya niraram sa ating lalamunan ang kanyang mga sinasabi o doktrina. Makapagbigay din po tayo ng panig natin kung tayo ay hindi sang-ayon sa kanyang sinasabi. Yan po ang kahanga-hanga sa palatuntunan ito. Maraming pong salamat Ginoong Soriano at sa iyong mga staff sa pagbibigay sa akin ng pagkakataong ito. Maraming salamat din po at magandang gabi sa inyo kapatid na Charlie. Welcome po kayo sa amin. At naririto at isalang na natin agad itong ating kapatid na isa pa, na kapatid naman eh. Alika, Brad Cross. At yung pong mga nagpadala ng liham, mamayang 10:30 hanggang alas 2, sasagutin namin ang inyong liham. At atin lang bibigyan ng pagkakataon itong ating kapatid na isang dating ministro ba o mangangaral o ano ka ba rong kapatid? Mangangaral siya dati doon sa PMCC Fort Worth, yung Pentecostal Missionary Church of Christ of the Fort Worth, na itinayo ni Ginoong Periol at ng kanyang mga kasama. Yun kapatid, tutol ka bang si Ginoong Periol nagtayo ng kapatid na Der? Siyang talagang nagtayo noon. Baka ako tutol kayo, nasa ano yun, nasa kanilang ano yun eh, Constitution and Bylaws ng kanilang rehistro sa ating pamahalaan, na sinasabi ron na siya ang founder noon eh. Nakalagay doon na sila ang mga nagtayo noon, meron siyang mga kasamahan. Ngayon, napag-usapan ho namin ni kapatid na Ben noong nakaraan na meron siyang ihahandang paksang pag-uusapan namin dito tungkol sa dati niyang paniniwala o pananampalataya sa kapakinabangan ng ating mga tagapakinig. Kapatid na Ben, ano na ihanda mong paksa? Itong paksa na aking ihanda upang ating talakayin ngayong gabi ay ang tungkol sa tinatawag na pagkasugo, no? Kasi kumbaga sa isang kahoy, pag ang puno ay ating nabuwal, pati yung mga dahon at sanga, tiyak na malalaglag na yan. Kaya yan ang ating unang alamin ngayong gabi, yung pinakapundasyon nitong relihiyong ito, na kung saan ay nakikita natin dyan sa ating kapaligiran na sila ay nag-aangkin na sila ay mga tunay na sugo ng Diyos o sila ang mga taong pinagtagubilinan ng Panginoon na maging mamamahayag ng kanyang mga salita. Ngunit nakikita natin na ito ay lumalabas na sa banal na kasulatan ang kanilang mga ginagawa. Kaya ngayong gabi ay mangyaring talakayin natin ito kung talagang tunay nga na siya ay isa sa sugo na ipinagtagubili ng Panginoon. Ang kapatid na Ber, isa sa mga pangunahing paniniwala ng Iglesia ni Cristo na Pentecostal at misyonero kuno na pinanggalingan mo, na nanghihingi ng pera sa daan at sa lahat ng lugar. Isa sa pangunahing paniniwala ay si Ginoong Periol daw kuno ay sugong apostol sa kawakasan ng huling araw. Totoo po yun. Yan nga po ang kanilang pangunahing doktrina na kung kaya't ang mga tao ay napapaniwala nila sapagkat si Ginoong Periol daw ay taong inutusan ng Panginoon o mamahala sa Iglesia ng Panginoon sa kawakasan ng huling araw na ito. Yan. At hawak-hawak ko ang tema naririto, ang pinag-usapan namin ni Ginoong Kilyaw sa Magalang, Pampanga, na patutunayan niya na si Ginoong Arsenio Periol ay sugong apostol sa kawakasan ng huling araw ayon sa mga patutuo at kaloob ng Diyos sa Biblia. Yan ang kanyang tema. Ngayon, napansin ko agad, hindi ko lang binigyan pa ng magandang pakapamigatan noon, yung termino na kawakasan ng huling araw. Sabi na Ber, kung napapansin mo yung salitang kawakasan ng huling araw, merong kamag-anak dyan si Ginoong Periol.
At ang kamag-anak niya rin, si Ginoong Felix Manalo, na ang sabi, sugo naman daw ng Diyos sa huling araw. Siguro nakukuha mo na ang punto ko, kapatid na Vera. no? Nakukuha ko po. Sa anong punto? Ang ibig sabihin nila na itong tinatawag na kawakasan ng huling araw, sa Fourth Watch po yan ay kaya tinawag na Fourth Watch dahilan sa sila ay nasa ika-4 na bahagi ng panahon sa huling araw. Oo, Yan kaya naman. nga, Oo. alam mo, ang paggamit ng termino ng Biblia, kailangan mag-iingat tayo. Gaya nga nung sinabi ko kanina kay kapatid na Charlie ba? Ano? Oo. Na bagaman hindi ko bagaman meron akong ginuha na si Elias ay namatay, hindi ko sinasabi dahil hindi ko nababasa yun Wala sa Biblia. Oo. Mahirap na lumampas tayo Mahirap sa na nakasulat. lumampas tayo sa nakasulat. Ganon din naman, pagka tayo gagawa ng mga terminasyon sa paniniwalang ipaniniwala natin sa kapwa-tao, it must be purely biblical. Kapatid naman gaya nga nung sinabi ko na yung Espiritu Santo, hindi natin mababasa kailanman sa Biblia na yun ay Diyos Espiritu Santo. Bagaman naniniwala akong bahagi ng tinatawag na pagka-Diyos o Godhead ng Diyos, yung Espiritu Santo, hindi ko sinasabi na yung salitang Diyos Espiritu Santo, gaya ng madalas na sambitlain ni Ginoong Medina ng All for Jesus, Hindi ko ginagaya yung gano'n na wala naman ako nababasang Diyos Espiritu Santo, tapos idadaldal ko Diyos Espiritu Santo, yun ay paglagpas doon sa sinasabi ng Biblia. Ngayon, gaya rin naman itong ating pinag-uusapang kapatid na Berano. Oo. Sugo ng Diyos sa huling araw si Ginoong Felix Manalo. Si Periol naman sugong apostol sa kawakasan ng huling araw. Sabi ko nung araw, nahuli si Ginoong Manalo, lalo palang kulelat naman itong si Ginoong Periol. Dahil sa kawakasan ng huling araw naman si Ginoong Periol, ngayon, para sa kapakinabangan ng tagapakinig natin, ano ba ang kahulugan ng huling araw? Ayon sa Biblia, pakinggan nyo sa 6:44 na Juan, at ito po'y madalas nyo nang marinig. Ganito ang ating mababasa, mga kababayan. Walang taong makalalapit sa akin, maliban ang amang nagsugo sa akin ang sa kanya'y magdala sa akin. At siya'y aking ibabangon sa huling araw. Ayon. Alam mo, merong iglesia ni Kristong tumawag at sumulat sa atin. Wala naman daw silang sinasabi na si Ginoong Felix Manalo'y sugo ng Diyos sa huling araw. Ang sinasabi raw nila, in these last days. Ayon. Sa mga huling araw na ito. Tama kung ganon. Pero kung makapagpakita ba ako ng mga pasugo, hindi lang isa, hindi lang dalawa, hindi tatlo, kundi isang volume na nakalagay doon. Si Ginoong Manalo'y huling sugo ng Diyos. Sa huling araw, tinatanggap nyo ng mali ang inyong paniniwala. Sapagkat sa Biblia, ang huling araw ay pagbabangon ng mga patay. Ang sabi ni Kristo, huwag niyong kalimutan mga kababayan, sa 6:44 ng Juan, sino man ang wika'y hindi makalalapit sa akin, maliban ng ang Ama na nagsugo sa akin ang sa kanya'y maglapit sa akin, at siya'y aking ibabangon sa huling araw. In the last day. Sa huling araw, magbabangon ng mga patay. Kung si Ginoong Manalo'y sugo ng Diyos sa huling araw, di nahuli na siya. Dahil, biro mo, pagbabangon na lang mga patay, doon ka palang susuguin. Di ikaw huling sugo, nahuling sugo, kapatid naman pero in reality, hindi siya nahuli. Bakit? Wala pa yung huling araw na nangaral na siya, hindi pa siya sinusugo. Ang huling araw pagbabangon ng mga patay. 1914 pa lang na nangaral na siya. Ibig sabihin, adilintado naman siyang masyado, kapatid naman Yun ang lalataso niyan. Ganyan si Mr. Periol na dati mong puno, kapatid na Ber.
siya naman daw sugo sa kawakasan ng huling araw. Lalo naman kulelat ito dahil yung kawakasan pa ng huling araw, doon pa siya magiging sugo, ano kapatid na Ber? Ngayon, babangon na yung mga patay, mamamatay pa lang oo, sila. mamamatay pa lang sila. Oo, yun. Kaya Malayo, oo. Ngayon, tagbigyan natin iwan natin yan at puntahan natin yung punto ni kapatid na Ber tungkol doon sa sinasabing sugo ng Diyos. Saan natin umpisa kapatid na Ber? Ikaw na nga magbigay ng punto kung saan natin umpisa. Ay maganda siguro niyan dahil sa mga talatang inaangkin nila na kung saan ito ay ginagamit nila para sa kanilang sarili, para sila ay makapagpatunay na sila ay tunay na sugo ng Diyos. Maganda ho siguro kapatid na Suryano, ito isa-isahin natin kung ito nga ay natatama sa kanyang pamumuhay o sa kanyang sarili na siya nga ang pinapatungkulan ng mga talatang ito. Tama yan. Siyempre, ang uunahin natin yung ginagamit nila. Oo, mga talata. Doon natin sa kanilang ginagamit, doon natin suriin sila kung nalalapat sa kanila yung ginagamit nilang talata. Tama yan Yan nga po ang gusto kong mangyari. Sige, umpisahan mo, Okay, ikaw ang umpisahan galing natin. dyan. Ano? Kaya ang ating paksa ngayon yung tinatawag na pagkasugo. At ang tanong dyan ay bakit kailangan na patunayan ang pagkasugo? Ano? Ito ang ginagamit nila kung bakit sila ay nag-aangkin na sila ay sugo o kaya bago nagpakilala sila na sila ay tunay na sugo ng Diyos bago mangaral. Sapagkat ayon po raw sa salita ni Apostol Pablo sa Roma sa 10 at talatang 15, ito po ang sinasabi. At paano silang magsipangaral kung hindi sila mga sinugo? So ito pong talatang ito ay inaangkin din ng mga kaibigan nating Iglesia ni Cristo. Hindi ho ba? Kaya Tama yan. Oo. Ngayon, ito naman sa huling araw na ito, sa kawakasan ng huling araw, ay inangkin na naman ang talatang ito. At ginagamit din nila kung kaya't sila raw ay sugo ng Diyos sapagkat walang karapatan na mangaral ang isang tao na hindi sinugo ng ating Panginoon. At posibleng ito tanggapin na rin natin sapagkat sa katotohanan ito sa panahon ni Apostol Pablo ay nagpatunay si Apostol Pablo na bilang siya ay tinawag ng Diyos o talagang totoong nangyari sa buhay niya, ay nagsalita siya na sa mga mausig sa kanya na paano raw silang magsipangaral kung hindi sila mga sinugo. Makatwid, tatanggapin na rin natin muna, kapatid na Ber, na talagang kailangan para makapangaral ay sinugo. Dapat sinugo. Ayan. Tutol ako dyan ng kapiraso, kapatid na sige, Ber. sige. Tutol ako ng kapiraso dyan. Kaya lang, bago ko pakita sa yung tutol ko, alam mo, maganda yung may tumututol para lumalawak ang pangunawa ng mga kababayan Mabuti nga natin. po yan, Oo. Pero bago ko pakita yung tutol ko, bibigyan natin ng daan ng ating himpilan. CBC, Capital Broadcasting Center, DCME, 1530 sa pamapagitan ng inyong mga radyo. Ganap na po ikasampu ng gabi at kayo patuloy na nakikinig sa palatuntunang ang dating daan. Sumasayang papawid po ito dito sa DZME, Lunes hanggang Linggo. Sa umaga, alas 6 ng umaga, Lunes hanggang Sabado, alauna ng hapon at alas 7:30 ng gabi. At paglinggo po tayo alas 9 hanggang 1 to sawa, kapatid naman ipinatatalastas na doon sa mga nagtatanong ng oras ng pasasalamat ng pamilya sa Longga, ito po yung magpapasimula alauna ng hapon eksakto. Sa Miyerkules 11 ng buwang ito, ang pasalamat ng pamilya sa Longga ay magpapasimula alauna ng hapon. At yung practice ng choir daw bukas ng alas 7 ng gabi. Yung practice ng choir ay bukas ng alas 7 ng gabi. Nagpapasalamat ako at binabati ko ang ating mga bisita kahapon na iniwang ko sandali at ako'y magla-live pagdating ko sa DCME. Wala pala ritong kuryente. Ako'y nadaya ng technician natin kagabi. Kaya ako'y babawi ngayon, kapatid naman, kala mo. Kasi naiwan ko yung mga bisita galing pa dun sa liblib na lugar ng Lubao. Mga born again na miyembro ng mga born again nila Eddie Villanueva at saka nila sino pa yung isa? Si Kibuloy.
Naiwan ko tuloy sila, no? Sila, yung mga born again, dati galit sa akin. Ngayon, lumalapit na silang unti-unti. At ako naman nagpapasalamat sa Panginoon na kahit pa paano, yung mga galit, nabubuksan na isip. Alam mo, kapatid na Soriano, nung ikaw ay una naming marinig, mag-asawa kami, sino yan? Alisin mo nga ikaw yan dyan. Inalis, inalis mo sa TV. O, ngayon, minsan na naman bakit na naman pagbukas ko'y ando na naman? Pakinggan ko nga ito. Nung pakinggan ako, nagalit doon sa pastor nila at nahalata niyang niloloko sila. Tinan mo, merong nagagawang buti yung nagagalit. Di ba? Galit sa akin bandang huli ngayon galit, hindi na sila sa akin galit. Maneng, sa pastor na sila nila galit. Ng mga tao, ang panluloko ng mga mangangaral sa ating panahon. Si Eddie Villanueva lang Madalas na sinasabi, wala raw kwenta relihiyon. Hindi raw kailangan na relihiyon. Hoy, pinapangalanan ko, yung Eddie Villanueva na puno ng JIL. Yan ang madalas magsabi, hindi raw kailangan na relihiyon. Sinisigundahan pa ni Atty. Guni-Guni. Ano, pangalan ng kapatid naman Gunigondo. Ngayon, sinisigundahan pa ni Atty. Gunigondo. Sasabihin, hindi raw kailangan na relihiyon. Ganyang katatapang yung mga yan na lapas tanganin ng salita ng Diyos sa Biblia. Yung mga tao na yan. Napakalalapas tangan yan. O ngayon, kung may nakikinig na miyembro, hamunin nyo ng diskusyon. Patunayan ni Ginoong Eddie Villanueva at ni Atty. Guni-Gundo na hindi kailangan ng relihiyon at walang kinalam na ng relihiyon sa kaligtasan. Patutunayan ko, sinungaling ang mga taong yan ayon sa Biblia. Ano, kapatid naman Ito yung sinasabi ni Eddie Villanueva, inilagay pa na sa dyaryo. Saan dyaryo yan? Saan dyaryo Sa ang Filipino ngayon. Ano Lumabas po nakalagay ito dyan? noong Setyembre 16, 1991. Ang sabi rito, ang born again ay hindi relihiyon sapagkat di natin kailangan ang relihiyon. Ayan. Yan ang pangungusap ni Ginoong Eddie Villanueva. Malaking kasinungalingan yan, mga kababayan. O baka nakikinig ka, Ginoong Villanueva, sa harap mo, sasabihin ko, malaking kasinungalingan niya ipinagtuturo mo. Pagkatapos sasabihin mo, para kayo kay Kristo, para kayo sa mga apostol, kalabang kayo ni Kristo at mga apostol sa pagsasabi ninyong hindi kailangan ng relihiyon. Ayan ang ating masasabi. Ngayon, puntahan na natin itong sabi ko, kapatid na Berano. Sabi mo kanina, papayag na tayo doon sa proposisyon ng dati mong mga kasamahan na talagang kailangan sinugo ka para ka mangaral. Sabi ko, meron akong kapirasong tutol. Bakit? Kasi hindi naiintindihan ni Ginoong Peril yung talata. Ako babasa at saka mo intindihin, kapatid. Ano? Babasahin natin. Dadapot silang lahat, hindi silang lahat ay nakinig ng masasayang balita. Sapagkat sinasabi ni Isayas, Panginoon, sino ang naniwala sa aming balita? Kaya nga, ang paniniwalay nanggagaling sa pakikinig at ang pakikinig ay sa pamamagitan ng salita ni Kristo. Ngayon, papaano nga silang magsisitawag doon sa hindi nila sinasampalatayanan? At papaano silang magsisisampalataya sa Kanya na hindi nila napakinggan? At papaano silang mga kikinig na walang tagapangaral? At papaano silang magsisipangaral kung hindi sila mga sinugo? Ano ibig kong sabihin kanina, bakit ako tumututol dun sa proposisyon? Kasi, ang sabi rito papaano silang magsisipangaral kung hindi sila mga sinugo? Sa Makati dito, kapatid na Ber, nauuna yung pagsusugo bago ang pangangaral. Sige nga, tutulan mo nga muna sandali kung tutol ka dun sa sinabi ko. Alin ang nauuna?
Pagsusugo o pangangaral? Ayon po sa ating binasa, nauuna ang pagsusugo. Bago ka mangaral, Oo, ano? oo. Yan. Si Ginoong Manalo, nangaral ba muna bago sinugo o sinugo muna bago nangaral? Ang totoo po niyan, sino bang sasagot? Ako. Sige, Sige, ako na. magkagawa Oo. kayo sa mikropono. Ang totoo niyan, matagal nang nangangaral itong si Ginoong Felix Manalo bago siya sinugo. Oo, yan. Marami ng mga kadebate, sila Pincer na yun ang mga kadebate niya ng mga Sabadista at nung matalo siya, iba't ibang mga kalaban niya, saka siya ngayon sinugo ng Panginoon. Ngayon, tututulan tayo ngayon ng mga iglesia ni Kristo. Ang sasabihin ng mga iglesia ni Kristo, kapatid na Ber, ganito. Aba, nung suguin ng Diyos si kapatid na Manalo, nung ipangaral niya ang iglesia ni Kristo, tatanungin naman natin sila. Nung bang nangangaral siya sa ilalim ng bandera ng Sabadista at ng Metodista at ng iba't iba pang pinasok niyang iglesia, nangangaral ba siya na o hindi? Nangangaral ba man eh? Nangangaral. O sa makatwid, hindi sinugo si Ginoong Manalo. Hindi ba, no? Kung ang pagkukunan natin pamantayan ng Biblia, sapagkat ang sabi, paano silang magsisipangaral kung hindi sila mga sinugo? Sa makatwid, kailangan sugo ka muna bago ka mangaral. Pag nangangaral ka na hindi ka pa sugo, baliktad, ano kapatid naman eh? Baliktad yun. Oo, baliktad. Konti lang naman yung tutol ko, pero hindi ko ba binibigay lahat? Kumbaga, ihi lang ng ipis yan. Hindi pa yan yung ihi ng, ng buhaya, kapatid naman eh. Ngayon, pinakikita ko lang. Ngayon, si Ginoong Periol ba, kapatid na Ber, nangaral muna bago sinugo o sinugo muna bago mangaral? Ang totoo niyan, matagal na siyang nangangaral. Bago siya ngayon, gusto niyang maging pinuno at hindi siya ngayon mailagay na puno, kaya humiwalay siya sa kanyang dating kinilalagyan. Teka muna, kapatid na Ber, ha? Baka hindi mo kayang tindigan niya, kapatid na Ber. Ipakukulong kita pag hindi mo tindigan yan. Ang sabi mo ganito, matagal na raw na nangangaral, kamo? Oo, matagal na nangangaral Gusto niyang yan. maging puno. Ngayon, kung hindi siya naging puno, humiwalay siya doon sa dati niyang kinanalagyan. Teka muna, saan siya dati? Ang totoo niyan, dati siyang sa Protestansya. Anong branch ng Protestantism? Nasa People's Missionary Church noon. Na yung ngayon, kinilalagyan ko sa ngayon yan. People's Missionary Church ang dating kinalalagyan ni Ginoong Periol. Oh, isa na ho siya sa officer doon sa panahong yaon. Pero hindi pa siya apostol doon, pero nangangaral na siya. At marami, People's Missionary Church. marami na siyang lugar na narating na kung saan-saan na siya nakakarating para ibalita ang mabuting ebanghelyo o ang ebanghelyo ng Panginoon sa mga tao. Ngayon, sa kasama ang palad, hindi siya naging puno ron. Kaya umalis siya ron dahil meron siyang ambisyong maging puno. Ayan. Teka muna. People's Missionary Church. Tandaan mo lang ito, kapatid na Mela, at hahanapin natin ang rehistro nito. Titignan natin kung talagang miyembro roon si Ginoong Periol. In fairness to Mr. Periol, hindi ako agad maniniwala sa'yo, kapatid na Mela. Hindi po. Bagaman, you are telling the truth right now. Totoo po yun dahil Ako naman nagtitiwala sa'yo, kaya lang ayoko na yung pagtitiwala ko sa'yo, itawid ko agad dun sa ating mga kababayan without sufficient evidences. Ipahahanap natin ng pruweba na talagang si Ginoong Periol, bago isinugo, naging mangangaral muna ng People's Missionary Church. Ayan. Iyan pala para din si Almeida, kapatid ni Eli. Meron siyang dating kinaalibang relihiyon. Pagkatapos, siya ay tumiwalag doon para siya makapagtayo naman ng kanya. Ganun. Oo! Teka muna, baka chismis yan. Hindi ho, narinig ko mismo yan sa kanyang testimonyo sa programa niya. Saan siya dating naroon relihiyon? Hindi ko lang hindi lang niya binanggit kung ano ang pangalan, pero ang pagkakasabi po niya, dati siyang miyembro ng isa rin samahang Kristiyano na siya ay umalis doon
o siya itiniwalag ng kanyang mga kasamaan. At malaki rin ang kanyang hinanakit doon sa mga nagsipagtiwalag sa kanya. Yan ang kanyang testimonyo mismo. Ayun. Sige, puntahan natin uli ngayon ang tinatalakay natin pagkasugo. Sa mga kapatid na Ber, pumapayag ka na ngayon sa akin na sa puntong sinasabi ni San Pablo na paano silang magsisipangaral kundi sila makasinugo, dapat mauna yung pagkasugo bago yung pangangaral. Pag nauna kang mangaral bago ka sinugo, lumalabas nangahas ka, ano kapatid na Ber, pangahas ka. Ay, totoo po yun. At yan ang sinasabi sa banal na kasulatan. O sige, mabuti basahin mo yung Basahin sinasabi natin, na no? yun. Ang sabi po rito sa 2 Korinto sa 10 at talatang 18, ito po ang sabi, sapagkat hindi subok ang nagtatagubilin sa kaniyang sarili, kundi yaong ipinagtatagubilin ng Panginoon. So pag ikaw ngayon ay nagpapakunwaring sugo o kaya nag-aangkin kang sugo, ngunit hindi naaayon sa kasaysayan ng pagsusugo ng Diyos, ang sabi ay hindi ka subok. At pag ikaw ay hindi subok at pinagtagubilin mo lang iyong sarili, pakiramdam mo lang yun na ikaw ay sugo ng Diyos, ngunit hindi mula talaga sa Diyos ang pagkasugo sa iyo, ano ngayon ang mangyayari sa iyong mga gawa? Magiging iba ngayon ang iyong gawa Doon sa sinasabi sa ng mga Biblia. tunay na sugo ng Diyos. Tama yan, kapatid na Ber. Doon sa Pero sinasabi ng meron Biblia. akong napulot sa yung isang salita. Maraming salamat naman po. Ang napulot ko yung sinabi mo ngayon at sariwa pa sa ating tagapakinig. Pakiramdam mo lang yon na ikaw ay sugo ng Diyos. Kapatid na Ber, ibig mo ba sabihin, hindi batayan yung pakiramdam sa pagiging sugo? Ha? Sagot! Ayon po sa banal na kasulatan, hindi ho, hindi. Hindi! Sapagkat, Tama yan, kapatid na Ber. Oo. Kasi marami ngayon na ang pakiramdam nila, sugo sila eh. Hindi ba? Ito, magbibigay ako sa iyo ng halimbawa. Kung sino yung ang pakiramdam nila ay sugo sila. Si Almeida, pakiramdam niya, sugo siya. Man of God daw siya. Man of God. Oh. Ang pakiramdam ni Jimmy Swaggart sugo rin siya. Pero 3 beses nabuko, may kasamang Prosti. Oo. Hindi Prosti ice candy ha. Prostitute Kaya- ang kasama ni Jimmy Swaggart. ang ibig ko pong sabihin, na kahit na ikaw ay nakakaramdam, pero pag hindi nababatay sa kasulatan o sa mga dating mga tunay na alagad ng Panginoon, hindi ko tanggap-tanggap sa banal na kasulatan niya. Tama yan kapatid. Hindi ko Sapagkat katanggap-tanggap. yung sitas na binasa mo yung napakaliwanag, Oo, hindi subok ang nagtatagubilin sa kanyang sarili, kundi yaong ipinagtatagubilin ng Panginoon. Ang tanong doon kapatid na Ber, sino yung ipinagtatagubilin ng Panginoon? Nandun din sa talata. Nandun din, yung subok. Oo. Sapagkat hindi subok yung nagtatagubilin sa kanyang sarili, kundi ang subok yung ipinagtatagubilin ng Panginoon. Sa makapit, ang rekomendado ng Diyos, yung subok. Kapatid na, ano. Ngayon, sa kanyang mga gawa, ang sabi ng Panginoon, yung kanyang mga tunay na ipinagtagubilin, ay makikita ninyo sila sa kanilang mga bunga. Oo, at Sa doon kanilang- masusubok. Doon masusubok sa masusubok. kanilang mga gawa. Tama yan. Sa Ano kanilang ngayon mga ang bunga. batayan mo dyan, kapatid na Ber? Tungkol sa ganito. Pagkasubok, halimbawa. Pagiging subok. Oo. Ngayon, ang batayan dyan, halimbawa, sa pangangaral. Dahil isa sa mga taong sinusugo ng Diyos, isa sa kanyang tunay na katungkulan ay itong paghahatid ng mabuting balita ng Panginoon sa mga tao. Ano ang tagubilin ng ating Panginoon? Ito'y isa lamang sa batayan, sa mga taong subok ng Panginoon ng mga sinusugo. Una po, sa paghahayag ng salita ng Panginoon, ang sabi rito, sapagkat hindi kami gaya ng karamihan na kinakalakal ang salita ng Diyos, kundi sa pagtatapat at gaya ng mula sa Diyos, sa harapan ng Diyos ay nagsasalita kami para kay Kristo. So, ang isa sa katangian ng mga tunay na sinugo ng Diyos o mga subok na tinawag ng Panginoon, sa kanilang pangangaral, tinanggap nila ang biyaya ng Diyos na walang bayad o ang kaligtasan ito. Ang sabi sa banal na kasulatan ay dapat ibahagi sa lahat ng mga tao na hindi rin dapat palimusan.
Hindi dapat pabayaran. Oo. At ang sabi dyan, sa binasa mo'y kay ganda, hindi kami gaya ng karamihan na kinakalakal ang salita ng Diyos. Kapatid na, si Ginoong Periol ba may kalakal na salita ng Diyos? Yan po ang sa tanong po niyong iyan, ang mga palengke at mga lansangan dyan ang makakasagot sa inyo at marahil po ito ay nakikita naman ninyo. Oo, tama yan. Ayan, sa bus, kung sa kahit na saang lugar, mayroon yan. Oo. Kaya hindi naman nakakapagtaka sapagkat katuparan lamang yan ng salita ni Apostol Pablo na hindi kami gaya ng karamihan, mas marami pala ang nangangaral na ginagawang kalakal ang salita, ng Diyos. Ang Kahit totoo, sa mga tunay na mga ngaral ng Panginoon, kukunti lamang ang nangangaral ng tunay na pangangaral ng salita ng Panginoon. tama yan. Ngayon, alam mo kapatid na Ber, gusto kong dagdagan yung sinabi mo na yan. Pwede po. Na ang sabi na hindi kami gaya ng karamihang kinakalakal ang salita ng Diyos. Alam mo, yung mga mangangaral ng demonyo, hindi lang salita ng Diyos ang kinakalakal nun. Pati yung miyembro, kinakalakal din nun. Pakinggan nyo sa ikalawang Pedro, pakibasa mo kapatid na maning, sa 2:1 o 2:2 hanggang 3, ganito ating mababasa ng ikalawang Pedro. At maraming magsisisunod sa kanilang mga gawang mahalay, na dahil sa kanila ay pagsasalitaan ng masama ang daan ng katotohanan at sa kasakiman sa mga pakunwaring salita ay ipangangalakal kayo. Kita mo na kapatid na Ber, hindi lang salita ng Diyos ang ipangangalakal, pati yung aakayin nila sa kasakiman ng wika sa pakunwaring salita, ipangangalakal kayo. Kaya may iglesia, kapatid na Ber. Yung miyembro, pinupuhunan yun. Para lumapit sa kanila yung mga kandidato at magkaroon sila ng, di ba, no, kapatid na Ber? Gaya din naman ng iyong pinanggalingan na yan. Yung miyembro ang puhunan ni Periol para kumita dahil yun ang mga inuutosang magpunta sa mga palengke. Nakakalat diba? yan sa kung saan lugar. Oo, yan. At talagang nakakahiya. Para bang ang salita ng Diyos ay nalalapastangan na ngayon. Imbis na ang tao'y maniwala sa dalisay na ibanghilyo ng Panginoon na ipinapangaral ng mangilan-ilan na ito ng mga tunay na mga ngaral, ay napupulaan dahilan sa ginagawa ng mga taong ito na nagsasabing sila yung mga tunay na sugo ng Diyos, ngunit sa Hindi kanilang makakilos ng walang pera. Oo. Ayon sa kalooban ng Diyos ang kanilang mga ginagawa. Kaya hanggat yan ay nanatiling nandyan nakakalat sa mga kalye, na ginagawa nila ay hindi ako titigil ng pagpuna ng mga maling mga gawa ng aking mga dating kasama na ito. Salamat naman sa Diyos, kapatid na Ber, at dyan purihin ang pangalan ng Panginoon sa oras na ito at sa darating pang mga pagkakataon na mayroon lumilitaw na mga taong kagaya mong matatapang ang loob na pumuna sa mga kamalian at panliligaw sa kapwa. Alam mo, yan din ang prinsipyo ko sa buhay. Palagay ko magkakasundo tayo diyan, kapatid na Ber, ano? Dahil, alam mo, sa bagay, hindi natin alam, makakauwi pa tayo ng buhay ngayon, ano, kapatid na Ber? Kung luluobin ng Diyos, makakaway tayo. Pero kung hindi na, Kung hindi na, ay handa naman tayong humarap sa Panginoon eh. Ano mang oras. Pero alam mo, mapanganib itong ginagawa natin ito. Alam mo, ako'y madalas na akong pagkakataong sa Tarlac, kontik na akong nakuha ng 4 na PC. Nung imbestigahan namin, hindi pala PC, at yung pala nang hiram ng uniforme doon sa PC na miyembro ng Iglesia ni Cristo. Ayun. At doon naman sa Guagua, ako'y na-ospital ng 1 linggo sa Mercy Clinic at 5 diakono ang nagtulong-tulong sa akin. Malay natin, paglabas natin dito, ano kapatid, na ganyan lang talaga ang buhay ng tao. Ako'y nakatatlo na biro mo doon sa Magalang, kaharap pa yung deputy chief ng Magalang kakaritin daw ako nung 10 diakono naman Sabi ko, siguro kaya ganun katitibay ang pananampalataya. Alam mo, maraming diakono, mga diakolekta, saka mga diakolektor. Ganun ba, kapatid, naman ang tawag mo? Diakolekta, diakolektor. Siguro kaya matitibay, maraming koleksyon. Ano, kapatid naman hindi natin maiaalis yun. Alam nyo, ngayon, mga kababayan, mapanganib ang panahon. Pero, bagaman maliwanag sa aming mapanganib ang panahon, naniniwala kami na
sa sinabi ni Kristo doon sa 19:40 ng Lucas, nang sabihin ng mga pariseo, ng mga Hudyong kalaban ni Kristo, na patigilin mo ang wika ang iyong mga alagad, ang isinagot ni Kristo ganito. Ano ang sagot, kapatid na Maneng? At sumagot siya at nagsabi, sinasabi ko sa inyo na kung hindi magsisiimik ang mga ito, ang mga bato'y sisigaw. Ayun, ang sabi ng Diyos, kung hindi iimik ang mga ito, ang mga bato ay sisigaw. Kayang-kaya ng Diyos pasigawin yung bato, kapatid naman, ano? Tama po. Mas gusto ko nang ako sumigaw kaysa sa bato. Ano, kapatid naman, para wag namang magmilagro pa ang Diyos na pasigawin yung bato, dahil baka hindi naman maniwala itong matitigas ang ulo pagka nakakita ka ng adobe ro sisigaw-sigaw, lalo siguro hindi paniniwalaan, baka mas paniniwalaan tayo, no, kapatid naman, kaysa sa bato. Kaya kailangan siguro umimik tayo talaga. Ngayon, punta tayo ulit doon sa sugo, kapatid na Ber. Ang ipinagtatagubilin pala ng Panginoon ay yung mga subok, ano, Subok, kapatid oo. na Ber. Isa-isahin nga natin yung mga subok na sinasabi ng Biblia. Paano makikita yung mangangaral na subok? Ano ang mga palatandaan ng mangangaral na subok? Magbibigay ako ng isang talata. Sa 2 Timoteo 2:15, merong ganitong pangungusap ang apostol na si San Pablo. Pakinggan nyo, mga kababayan. Pagsikapan mong humarap na subok sa Diyos, manggagawang walang anumang ikahihiya na gumagamit na matwid ng salita ng katotohanan. Ganyan ba, nasumpungan mo bang ganyan si Ginoong Periol, kapatid na Ber? Sa tanong po niyo iyan, hindi lamang ako makakasagot niyan na kung talagang subok nga siya. Dahilan sa nakita naman ninyo kung ano ang kanilang mga ginagawa dyan sa ating kapaligiran. Ang sabi dito ay dapat walang anumang ikahihiya. Ay kung pinapaka palang mukha, hindi na nga talaga mahiyang mangulikta dyan ang mangulikta yan sa kung saan saang kalye dyan, kung saan saang mga sasakyan. Pero pag talagang medyo balat sibuyas ang mukha niyan, dapat na mahiya na yung mga yan Dahil sabi rin sa banal na kasulatan, baka itong talatang ito, iba naman ang pagka-interpret nila rito. Hindi raw dapat ikahiya yung mangulikta ka. Kahit sa kahiya yan, Kahit na kaya, hindi sila hindi hiya. sila mahiya. Din sabi ni Apostol Pablo, Tika, may naalala ko si Tas. Talagang merong hindi nahihiya dyan pagka pag-uusapan yung pakinabang, yung kwarta. Ito, nasa 4:18 ng Epeso. Pakinggan nyo, kapatid na Maneng, 4:19 na. Pakinggan nyo. Na sila sa di pagkaramdam ng kahiyan ay napahikayat sa kalibugan upang kalakalin ang lahat ng karumihan ng buong kasiman. 20. Ngunit kayo'y hindi nangatuto ng ganito kay Kristo. Tingnan mo, wala si Kristong ganun Hindi kayo natuto ng ganito kay Kristo, sabi ni San Pablo. Si alin yung hindi nila natutunan kay Kristo? Na sila sa hindi nila pagkaramdam ng kahihiyan, abay napahikayat sila sa kahalayan upang kalakalin. Di ba may kalakal talaga sila, no? Ang lahat ng karumihan ng buong kasakiman. Hindi basta kasakiman, Maneng. Buong buo na kasakiman. Talaga namang walang kapatlang-patlang na kasakiman nito. Kumbaga sa pitsa pa talagang walang bawas ito kahit kapirasong kunti, lalo kapatid naman Buo ang kasakiman. Kaya yung sinabi ni kapatid na Ber, tama yun na ang manggagawa dapat pagsikapan mo ikaw humarap na subok sa Diyos, manggagawang walang anumang ikahihiya. Oo nga, no? Kahiya-hiya nga naman yung pangalan ng Diyos, dalin mo sa daat, siyang sangkalanin mo sa tao na alay sa Panginoon, love offering, prayer request, talagang malaking kahiya-hiya yung kapatid. Ngayon, doon sa punto na yun, hindi papasa si Caperiol, kapatid na... Teka, pero may napansin ako rito na kaya raw naramdaman ni Ginoong Periol na siya sinugo ng Diyos sapagkat nakarinig daw ng tinig at nakakita pa ng liwanag. Paano ba yun? Tama ba yun? Nabasa ko yan dyan.
Bago natin sagutin yung pangyayari na yan, mayroon pa akong karagdagan doon sa hindi Sige, kapatid na Ben, sige. Mayroon pa tayong karagdagan doon. Ngayon, ang pag-aangkin ng sugong ito ay sa huling araw. Oo. Ngayon, ano kaya ang mga katangian na mga bagay na mangyayari sa huling araw na ito? Ang sabi rito, dapat alamin mo ito na sa mga huling araw, huling araw, ay darating ang mga panahong mapanganib. Sapagkat ang mga tao'y magiging maibigin sa kanilang sarili, maibigin sa salapi. Nakikita na natin yung pagiging maibigin ng tao sa salapi. Sa salapi. At yan, kung maari, ay hindi patungkol sa mga taong mga ngaral ng Diyos. Kundi ito ay patungkol sa mga tao na namumuhay sa mundong ito na walang pagkasasanlibutan. Ngayon ay bakit yan ito nag-aangkin na sugo o tunay na mga ngaral ng Diyos ay bakit nagiging mukhang pera na rin ngayon? Mukhang salapi na rin ngayon. Kaya ito ay katuparan sa kanila yung salitang ito na ang tao, sabi ito, pagdating ng huling araw ay magiging maibigin sa salapi. Mayayabang, mga mapagmalaki at mapagtungayaw, masuwayin sa mga magulang, mga walang turing, mga walang kabanalan. Itong tinatawag na mayabang na ito, minsan ako naglalakad dyan sa Marikina, bagamat yung Marikina ay halos teritoryo ko na rin yan. Pero nung nilalakad ako, sinalubong ako ng babae. Sinalubong ko ng supot. Sabi ko, ako ay nakakaalam ng tamang pagbibigay sa Panginoon. Sabi ko, ako hindi nagbibigay rito kung saan-saan ng kalye. Dahil sa Biblia, mayroong dakong pinipili ang Diyos na doon ka paroroon at doon mo dadalhin at ibibigay ang iyong handog para sa Panginoon. Tama yun. Isipin mo, sinundan ako ng isa na mukhang sanggano. Nakakurbata pa naman. Bigla akong sinikwat ng siko sa may balikat ko. Sabi niya sa akin, yan ang hirap sa inyo eh. Kayong mga nakakaalam ng kasulatan, kayo pa ang kumakalaban sa amin. Samantalang itong iba na walang alam, masayang-masayang nagbibigay. Ay, paano nga ang kakalaban yung walang alam? Ito nga ang sagot ko sa kanila. Ay paano sabi kung kung masaya man sila magbigay, napipilitan dahil dinadaya ninyo ang kanilang isip na walang malay. Oo. Ay ngayon kami, may kamalayan kami tungkol sa mga bagay na yan at mga patakaran ng Panginoong Diyos kung paano kami susunod sa aming mga katungkulan sa Kanya. Kaya pag hindi ayon sa kalooban ng Diyos, kahit na yan ay tama sa inyo at hindi ayon sa kalooban ng Panginoon, hindi kami susunod sa gusto ninyo. Yun ang sagot ko. Pero nasikwat ka. Oo, alam mo nung lumingon-lingon ako nakapalibot na sa akin siguro yung mga 10, hindi ko kaya. At kung ako'y pumalag, siguradong may malaking gulo at maraming bukol ang aabutin ko. Ayun nga, inaabot ni kapatid na Willie dun sa Baliwag hanggang nakarating sila sa police outpost Sa kabutihan pala, kilala siya ng mga taga-Baliwag pulis na hindi siya masamang tao. Oo. O kaya lang napagkainitan nga siya nitong mga alagad. Yan pa ang masama dyan. Kahit na ikaw ay mabuting tao, oras na ikaw ay medyo nag-react ng hindi ka sumang-ayon sa gusto nila, kung ano-ano ng pagbibintang ang gagawin sa'yo dyan. Kung mamasamain ka na. Talagang merong ganong mga tao. Yung sinasabi sa Biblia, kapatid na Ben, na mangangathan ng kasamaan. Ayan, oo. Tayo wala tayong Mga palabintangin. Tayo wala tayong kinakathat, wala tayong binibintang sa Hindi. kanila. Oo. Hayag na nakikita ito Ang sinasabi pambibintang ang paninira kaya ay nagsasalita ka ng walang katotohanan. Oo, na walang ebidensya. Walang ebidensya. Pero pag ikaw ay nagsasalita na ayon sa Biblia at meron kang ebidensya, hindi paninira yan, kundi yan ay pagsasalita ng katotohanan. Para sa kapakinabangan ng kapwa-tao. Oo. Ngayon, diyan napupunto na sa natin na alam mo, ang isang pagkakasubok pa na sinasabi para maging subok, sabi sa Biblia, pagsikapan mo ang wikang humarap na subok sa Diyos, manggagawang walang anumang ikahiya na gumagamit na matuwid ng salita ng katotohanan. Tao ni gusto kitang tawagin sandali. Ano yung mga salitang pinagsasabi ni Ginoong Periol na hindi salita ng katotohanan? Natatandaan mo ba yung mga nung nag-uusap tayong kasalukuyan dito na mga pangangaral nila na napunto sa nating balukto talaga ang kabilang pagkaunawa sa sinasabi ng Biblia? Isipin mo lang isipin mong madali, Marami yun nakatape naman yun di ba, Kaya lang, hindi ko maisip ngayon lahat dahil
Pero si kapatid na Ber, maaaring alam niya yung turo ni Ginoong Periol dahil kay isa sa mga palatandaan ng isang tapat at tunay na mangaral ng Diyos, yung turo niya tama, pero pagka may turong mali, hindi tama, hindi totoo sa Diyos yung mangaral na yun. At yan natatandaan ni Kaon yan Dahil siya ang nagtitape noong programa nung kasalukuyang kami nagsasagutan ni Ginoong Periol. Bagaman, ang isang masasabi ko na maling paggamit ni Periol ng Biblia, yung sinasabi nila doon sa kanilang rehistro at doon sa kanilang mga pampleto. Alam mo kapatid na Ber, meron ako nakita, pirmado yung kapatid niya, no? Sa National Convention, ang abunoy ng miyembro na walang trabaho, 50 pesos pataas. Yung may trabaho, 150 pataas. Ayaw bababa. Ang totoo nga po Puro dyan, pataas. no, ako ay kasamaan pa nila, sa bawat membro na hindi makasama noon sa convention, ay hinihinga namin ng 100, bawat isa. Mayroon akong mga clippings niyan na nakatago. Kung hanapin nila sa akin yan, may papakita natin. Ibig sabihin, pati hindi makakasama, Pag hindi ka nakasama at membro ka sa iglesyang yan, magbigay ka ng 100 para tulong mo roon sa makakasama. Ang lupit, kapatid na... At bukod doon sa National Convention na yun, yung offering mo na 50 pesos pataas kung ikaw ay walang trabaho, 150 pataas kung may trabaho ka, magbabayad ka pa ng 230 sa registration fee at saka sa pagkain. Mabigat, Biro mo, 230 at saka magbibigay ka pa ng 150 pataas na offering mo. May kailangan baon mo rin, makagwit ko mo lang 500, kapatid na Ber? Ha? Pag medyo malayo, dapat 1,000. Oo. Galing ka pa sa mga probinsya. Kaya, dyan sa... Tapos sa convention, araw-araw hingian ka pa, umaga, hapon, gabi, may offering pa yan. Ibig mo sabihin, hindi naglilipat araw may offering, Sa umaga, convention yan, araw-araw meron. ganun ba yun? Sandali ho. Bibigyan ho natin ng daan yung ating nag-aalumpihit na technician. CBC, Capital Broadcasting Center, DCME, 1530 sa talapitan ng inyong mga radyo. Alas 10:32 na po ng gabi at kayo patuloy pa rin nakikinig sa palatuntunang Ang Dating Daan. Ito po'y sumasaimpapawid araw-araw, Lunes hanggang Sabado, alas 6 ng umaga, alas 1 ng hapon, at alas 7:30 ng gabi. At pagkalinggo po tayo alas 9 hanggang alauna, hanggang alas 12, hanggang anong oras ba, Maneng? Ang gusto mo hanggang anong oras, Maneng? Ha? Hanggang anong oras ka, Maneng? Hindi, bumawi tayo doon sa 3 oras na hindi na. Oo, sige, babawi At tayo, may Maneng. panawagan po sa mga kapatid na Wilma Postrano, Brother Eddie Gutierrez, at nanay sa Pasig. Nabili na po, nandito sila sa DCME, nakabili na sila ng gamot. Mrs. Wilma, ang nananawagan si Brad Benny Postrano at Brother Ronald, Ilaya, Brad John Flores. Panawagan sa mga kapatid sa lokal ng Pateros, mayroon na raw pong nakuhang sasakyan para sa Miyerkules. Panawagan ni kapatid na Bitero. Wala ka ng panawagan, Maneng. Tinatawagan ko si Chamiding na nagpadala sa atin ng ating minindal. Binabati ko. Magandang gabi sa mga kapatid na Miding, kapatid na Manuling. Salamat sa merienda. Ewan ko, hindi ko na nadatnan Inubos na nila Maning Pagdating ko rito, wala na natitira Kaya, sa susunod, dagdagan nyo. Pakainin nyo naman yung ating mga bisita. Napakarami nating bisita rito. Punong-puno tayo rito. At magandang gabi sa lahat ng ating mga bisita.
At kami po'y natutuwa na marami tayong bisita. Merong mga pagkakataon kasi dalawa kami ni Maning dito eh. Ano, kapatid naman eh. Yung isa'y nasa Apalit, yung isa'y nandito. Di ba, no? Ngayon, tuloy tayo kapatid na Ber. Yung pagkasugo ang ating tinatalakay eh, no, kapatid na Ber. Ang kailangan eh hindi tagubilin ng sarili, kundi yung subok, yun ang ipinagtatagubilin ng Panginoon. At ang nasabi mo kanina, ang isa sa mga palatandaan ng ng subok, eh, Ayan po, so nag-auto reverse. So yun nga po mga kaibigan, siyempre cassette tape ang ating gamit. Alam mo ang cassette tape, pagkatapos ng isang mukha, lilipat sa kabila. Ngayon, kung auto reverse, maririnig mo lang nag-click. So yun po ang pinag-usapan mga kaibigan. Unang bahagi ng ating tape na pinapatugtog, yun nga pinag-usapan nila yung tungkol sa buhay ni Enoch na di malaman siya ba'y kinuha, siya ba'y namatay, siya ililipat, nasa langit ba, nasa lupa, o saan man siyang lupalop dito sa universe inilagay ng Panginoon. So yun po ang buhay ni Enoch. Yun po ang unang pinag-uusapan mga kapatid. And then sa sunod na bahagi ng ating pinaparinig na video or audio nila ni Brother Eli, ay pinag-usapan po yung tungkol doon sa panig naman ni apostol na tinatawag Apostol Arsenio Periol. Bakit natawag siya ng apostol? Self-proclaim. Kung maalala niyo si apostol o si Kibuloy, di ba, son of God. Ito na may apostol. Di bahala sila sa buhay nila, mga kapatid. Kanila yun. Basta tayo dito ay makikinig lamang at ating balabalansihin at ihahambing ang bawat panig, ang bawat bagay para malalaman natin ang kadahilanan. Alin ba ang tama, alin ba ang may mali ayon sa Biblia. Hindi ayon sa ating sarili. Kasi kung ayon sa ating sarili, wala tayong batayang tama dyan. Dahil pag sa Biblia, ay iba naman ang sa Biblia. Walang pinakaiba kasi sa batas ng tao. Kung may mali na ginagawa isang tao, ayon sa batas ng tao din naman, hahatulan ka doon, sasabihin, oy, ayon sa article ba yan? Ito yun sa ganyang bahagi ng batas, bawal yan, mali yan, so ikukulong ka dyan. Ganun po yan. Sa Biblia, ganun din. Bagamat walang makukulong, subalit, konsensya po ang pag-uusapan. Yan lang po mga kaibigan, ang inyong lingkod muli. Abangan niyo sa susunod na pagkakataon, magkaroon ulit tayo ng upload ng mga audio record na aking naitago dito sa mga pangangaral ng Brother Eli way back 1980s and 1990s hanggang sa kasalukuyan. Maraming salamat mga kaibigan, magandang araw at babay na po.